Praise God. Sige po. I-secure na po natin ang ating mga sarili sa mga napili nating uupuan. Ayan. Then, tiin mo naman ang katabi mo ng good morning. Sabihan mo naman siya na tatanggap kang muli. Sabihan mo siya, tatanggap kang muli ng pagpapala sa ating Diyos na buhay. Then, wikaan mo siya ng Amen. Hallelujah. Mahirap pong magsalita ng walang kausap. Ano po? Biyaya po ng Diyos na ako po'y na-excite even if ilang days na lang ang naiiwan para magsarado ang taon ng 2023. Marami pa rin pong sorpresa na ibibigay ang Lord sa buhay ng bawat isa. At naniniwala po ako na 10 ng ating mga mahal sa buhay tatanggap ng mga pagpapalang ito. Amen? Pwede po ba nating palakpakan si Lord doon? Ibig sabihin, meron po talagang itinakda ang Diyos na tatanggapin ng bawat isa po sa atin. I-claim lang po natin iyon. Sige po, let us recite Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the Anointed One. Hallelujah. Ang sarap po laging ideklara yan kasi lalo pagsasamahan mo ng feelings, iba po talaga ang pag-angat ng pananampalataya kapag nilalagyan natin ng emosyon ang salita ng Panginoon. Napakahalaga po nun. At I believe na ganun po dapat ang manner ng ating declaration. Laging lalagyan po natin ang ating feelings. Then, let us recite our J1 culture. Number one is, I am a blessing. Number 2 is, I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. Number 5, I don't destroy, I build. Number 6, I am not seasonal. Number 7, I appreciate everyone and everything. Number 8 ba yun? 8 na sunod. 8, I am part of something big. And number 9, I am in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Ayan. Lalagyan din po natin ng feelings. Kung tutusin po, napakaganda pong guidance na natin ng J1 culture. Ibig sabihin, lahat po ng deklarasyon na ito ay sa constructive mindset. Sabihin mo, constructive mindset. Ibig sabihin, wala talagang masasayang. Talagang may binubuo ang Panginoon. Tama po ba? At ngayong umaga, I just want to open yung atin pong message before the title sa buhay po ni Bill Gates. Sino po nakakakilala kay paring Bill? Kay paring Bill Gates. Diba? Siya po ang siyang founder ng Microsoft. Nung time po namin, college ako, wala pa itong Microsoft na to. Ang computer nung time po namin ay black and white. Pero may subject na ComSci. Merong course pa lang computer science, pero ang majority po nung time na yon ay black and white, encoding, wala pang masyadong gantong technology. At nung time na ako'y makagraduate na, pumasok na itong technology about Microsoft in the life of Bill Gates. Ano po bang meron kay Bill Gates? Check po natin. Bill Gates is best known for being the principal founder of Microsoft. He is also known for being a Christian that does a great amount of philanthropic and humanitarian work. When Gates was young, his family regularly attended a church of a Congregational Christian Churches, a Protestant Reformed denomination. He carried his faith with him into adulthood and now is a proud Catholic. Gates donated part of his stock in Microsoft to create the Bill and Melinda Gates Foundation. He keeps his foundation transparent by allowing
benefactors to access information on how the money is being spent. Gates and his wife are the second most generous philanthropists in America, having given over 28 billion to charity. The couple plans eventually donate 95% of their wealth to charity when they pass. Pwede ba nating papurihan ang Lord doon sa information na ito? Bakit pong mahalagang makita natin ang isang buhay na halimbawa sa mga taong nagawa ito? Si Bill Gates po, during his young age, lagi na siyang regular na umaattend ng mga Sunday services. At nadala niya yun hanggang sa kanyang pagtanda. At nung time na pinayaman siya ng Panginoon, hindi mahirap para sa kanya ang maging generous. Knowing the amount, 28 billion. Kung kadaming zero noon. Imagine yung dami ng zero na yon, billion. Ilang zeros ba ang billion? Hindi ko nga alam eh. Ang alam ko lang, million. Kasi ang million, merong 6 na zero. Bali, ilang zero nga ba? 9 pala. 9 na zero. Di ba? Eh, ang billion, ilang zero yon? O, sino nakakaalam? Ilang zeros meron ang 1 billion? Billion. 9? Wow, ang dami. Diba? Imagine the heart of this man na na-reach niya yung ganung level at meron siyang objective. Pag namatay siya, 95% will goes to charity at 5% lang yung ikikip niya. Ibig sabihin, may ginawa ang Diyos sa puso ni Bill Gates. At ang ating pong kailangang masagot, ito po yung kailangan nating masagot. Do you agree that God is looking for people He can trust with large amounts of money to build His kingdom? Sino pong naniniwala dito? Ang Lord ay nasa matinding pag-search ng mga individual or pamilya na handang tumanggap ng billions. Ayun, hindi pa ba kayo ready sa billions? Millions na lang. Kasi alam niyo po, lahat ng tao sa ating kapanahunan, milyonaryo na. Sa panahon po natin, pumasok ang 20s, itong taon ng millennium, halos majority po ng tao, milyonaryo na. Kasi wala ka nang basta mabibili na isang presentable na bahay na hindi milyon ang halaga. Milyon na po ang halaga ng isang presentable na bahay at hindi pa yung ganong kagandahan. Ano po, ang point ko po, ang Panginoon, hindi pa siya sumusuko at kailanman hindi siya susuko na ikaw ay ma-motivate para tumanggap ng matitinding amount na ito. Agree po ba kayo? Ready na ba kayong tumanggap ng billion-billion? Amen? O sabihin na natin million-million. Amen? Kasi ang Diyos willing, kung nagawa niya sa buhay ni Bill Gates, dahil may purpose na binubuo ang Panginoon sa mga taong willing tumanggap nito. Kaya po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito is kingdom blessings. Sige po, sandali po tayo mag-pray. Abba Father, we believe na patuloy mong pagpapalain ang kalagitnaan, O Diyos, ng Sunday service na ito. Hayaan mo, Diyos, ma-anoint ang bawat pandinig, maging ang aking labi, Panginoon. Masabi ko lamang, O Diyos, ang mga salitang magbibigay ng glory sa iyo. And even, Panginoon, yung understanding na nagmumula sa iyo, iparanas at ipagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. We believe na patuloy kang mangungusap, O Diyos, sa aming mga buhay. This we ask, we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. Napaka-unique po ng ating title, Kingdom Blessings. Kapag po pag-uusapan ay kingdom ng Diyos, kailangang makita po natin ano po bang meron sa kaharian ng Diyos. Ano bang meron doon sa binanggit ng time ng Panginoong Hesus na ando na ang lahat. Big sabihin, lahat ng kayamanan
ay nasa presensya at kaharian ng Diyos. Kaya ang number 1 point po natin, kailangan muna po nating makita ito. Kasi kingdom blessings. God's kingdom is the place of true wealth. Kailangan makita po natin bilang isang believer na ang kaharian ng Diyos ang tunay na kayamanan. During the time of Jesus, binanggit niya ito in book of Matthew 6 verse 33. Madadaanan po natin yon. Sabi niya doon, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, nung time pa lang ni Jesus, hindi niya na pinatagal ma-inform para ma-transform yan, ang mga nakakarinig nito. Na ang tunay na kayamanan ay nasa kaharian ng Diyos. Sino po ditong nagdi-desire na ma-discover ano bang meron sa kaharian ng Diyos? Di ba? Something na challenging po bilang mga believer, bilang Kristiyano. Challenging pong malaman natin ano bang meron sa kaharian ng Diyos. Let's check po. Ang Panginoong Hesus, nung time na siya ay nangangaral, in book of Matthew chapter 6, beginning verse 9 to 13, ito po yung kanyang binanggit. Our Father in heaven, may your name be kept holy, may your kingdom come soon, may your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need, and forgive us our sins as we have forgiven those who sins against us. And don't let us yield to temptation, but rescue us from the evil one. Ang Panginoong Hesus mismo nagbanggit, binigyan niya ng diin, pray like this. Dito po sa prayer ni Jesus, kitang-kita po natin yung acknowledgement ni Jesus kay Abba Father. Our Father in heaven. Sa ating bang mga panalangin, nauuna nating ma-acknowledge ang ating mahal na Diyos, the Creator of heaven and earth. Mahalaga po nating makita ito. Bakit? Kasi siya ang tunay na may-ari ng kingdom. When we acknowledge the name, we acknowledge His possession. Alam ng Panginoon na kapag binanggit mo ang kanyang pangalan, mahihit at mahihit mo ang kanyang possession. Bakit? Kasi in-acknowledge mo siya. And then, the next na napakaganda pong inspiration natin is, your name be kept holy. Sino pong mangangalaga para ang pangalan ng Diyos na ating tinatawag ay maging banal? For the name of God is holy itself. Tama po ba? Na ang pangalan ng Diyos banal na. And who will keep His holiness? Tayo na tumatawag sa pangalan niya. Remember that, church. Mahalagang we need to keep God's holiness. Kasi ito'y isa sa mga possession ng kingdom ng Diyos. Kabanalan. It is the righteousness of God, yung kanyang kabanalan. And then, pansinin po natin, may your kingdom come soon. Sa Tagalog po, sa wikang Tagalog, ano ang soon? Balang araw? Dito, ano sa tingin nyo ang soon? Malapit na. Kung maaari, mangyari na, parang ganon. Kasi soon ibig sabihin, meron kang ine-expect na darating. Si Jesus mismo, alam niya na ang kingdom ng Diyos hindi maunawaan ng sanlibutan. Hindi maunawaan ng sangkatauhan. Bakit? Kasi mindful sa maraming bagay sa mundo. Okay? Kaya nanalangin si Jesus Christ nung time na yon na mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa tulad ng sa langit. Bakit? Sa langit po, naganap na ang kalooban ng Diyos. Sinipa na ng Lord doon ang pasaway. Inuhulog na sa punishment. Alam na natin si Lucifer na naging si Satan. Okay? Siya yon. Kaya ang kalooban ng Diyos sa langit, ganap na. Ulitin ko, ang kalooban ng Diyos sa langit, ganap na. Ang malaking bagay na wala pa rin kaganapan sa ating kapanahunan is the will of God on earth.
Bakit? Kasi marami pa ring nabubuhay sa kasamaan. Lately nga lang, itong minsan nakakatamad na talagang makarinig ng mga bad news or negative news. Ito, kabataan, dahil hindi sinagot, binangbang, yung kanyang nililigawan, namatay yata yun. Namatay ba yun? Hindi namatay. Buti na lang, hindi namatay. Pero my point is, hindi magaganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Bakit? Kasi existing pa rin si devil na nagahari sa mundong ito. Kaya, nung time ni Jesus na nalangin siya, may the will of God maganap sa mundong ito, tulad ng sa langit. Kaya, kung bakit napakalaga makita po natin ang kaharian ng Diyos. Then, binanggit niya rin dito yung kakainin. Alam niyo sa panahon natin ngayon, nausong preservatives. And during the study, ang preservatives nakakapagpa-iksi ng buhay. Dahil hindi po design ng ating katawan na mag-take ng mga ingredients na may preservatives. Diba? Mindful ang tao na, kumbaga sisiguraduhin ko ang next year ko, hindi ako magugutom, mag-i-stack ako ng napakaraming dilata. Di ba ang mga dilata umaabot ng 2 years, 1 year, bago ma-expired? Tama po ba? Kasi may preservatives. Ngayon, dito sa message ng Lord, isipin mo lang yung kakainin mo sa araw na ito. Di ba ang layo sa mindset ng tao? How come the kingdom of God darating sa buhay ng isang Kristiyano kung yung future mo, masyado kang mindful at nagwo-worry ka, gusto mo secured ang lahat? Na nangyayari po yan sa ating kapanahonan. Noong time po namin, ang daming educational plan, kasi gusto ko ma-secure, ang nangyayari, 2 plan, hindi namin napakinabangan. Diba? Mindset ng mundo. And even as Christian, hindi tayo exempted dito, nakakaranas din tayo ng mga gantong pangyayari sa buhay. The point is, kailangan tayong maging may peace na kung ano yung kailangan lang, doon lang tayo mag-focus. Then binanggit niya, forgiveness. Ibig sabihin, kailangan po pala nating sanayin ang sarili nating humingi lagi ng tawad. Sino po ditong sanay na humingi ng tawad? Wari, nakapagsalita ng bad words. Ay, Lord, sorry po, patawad po. Di ba? May mga ganon. Sasanay tayong humingi ng tawad. Kasi ang Diyos, magpapatawad din naman kapag tayo nagpapatawad. And then, don't let us yield to temptation. Bakit? Kasi ang Panginoon alam ang danger ng isang tao, believer man yan, kapag ang temptation ay dumadating. Kailangan natin ng rescue from the evil one. Amen? Laging may rescue. Ito yung tunay na mukha po ng kaharian ng Diyos. Napakasimple lang. Pero rock. Di ba? Napakasimple lang, pero ang ganda ng dating nito, ang ganda ng maibungan nito sa buhay natin. Kasi hindi na ginagawang komplikado ng Diyos ang isipan ng tao kung magiging mindful tayo dito. Di ba? Hindi na natin kailangan pagkaabalahan. Sabi ko nga, hindi na ako masyadong nag-iisip sa future ng mga anak ko about savings kasi alam ko God will provide sa panahon na ito'y kailangan. Okay? Pero kung kayo'y malalakas pa, hindi ko po din-discourage na huwag kayong mag-save, ha? Mag-save pa rin. Tulad ng langgam, illustration tayo, di ba? Na kapag panahon ng tag-araw, nag-iipon. Tayo, kailangan din mag-ipon. Nakukuha na po ang ating number 1. Kailangang makita natin ang true wealth is in His kingdom. Pansinin po natin, Matthew 6:33-34. Ang binanggit po ng Panginoon dito, but seek first His kingdom. Ganon na po tayo kapunong abala para i-locate natin somewhere sa buhay natin ang kaharian ng Diyos. Sa bawat mundong ginagalawan natin, nagiging mindful ba tayo, Lord, nasan ba ang kaharian mo sa sitwasyon kong ito? Lord, nasan ba ang paghahari mo sa ganito kong relasyon? Lord, nasasaan ba ang kaharian mo sa panahong hindi kita maintindihan?
Di ba? We need to look after for the kingdom of God. Bakit? Yun ang kayamanan na tunay. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Lord na tanggapin natin bilang mga anak niya. Amen? Kaya, nilinaw ng Panginoon, when we seek His kingdom and His righteousness, then all these things will be given to you as well. Ibig sabihin, hindi naman pala madamot ang Panginoon. Hindi naman pala siya yung tipong laging magiging ang isang Kristiyano ay hindi pwedeng magkasala, banal na banal. Kumbaga, He is the kind of God na kung saan kaya niyang i-provide ang lahat. Amen? When we seek His kingdom and His righteousness, ang malaki pong tanong, kaya kung bakit marami ang naliligaw sa kaharian ng Diyos, konti ang alam sa kingdom ng Diyos. Konti ang nalalaman sa righteousness ng Diyos, kaya kung bakit wala siyang access sa true wealth. Diba? Imagine everything was been entrusted to us by our God, by His Word. Salita. Tama po ba? Wala tayong ibang pinangahawakan kundi ang Biblia. Pero kung mananangan ka sa Kanyang salita at uunahin mo ang Kanyang katwiran, ang Kanyang kaharian, ang Diyos nangako na meron kang tatanggapin sa hinihiling mo. Amen? Sino pong naniniwala doon? Ano na po ang mga natanggap natin? I remember one of our leader na nung na-challenge siya about being faithful to the Lord, even daw yung kanyang mga kapatid, binibless na rin ni Lord ngayon. Na-prove po niya yun talaga. Ibig sabihin, ang Diyos mindful sa buong pamilya po natin. Amen? Kaya, nilinaw ng Panginoon, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Dito po sa passage na ito, marami pa po tayong hindi nadidiscover. Yung pagiging worry-free na tao. Yung talagang hindi nagwo-worry. Ano po? Kasi kailangan makita po natin ito. God's kingdom provides greater joy over worries. Okay? Ulitin ko. God's kingdom provides greater joy over worries. Ngayon, kung hindi mo maramdaman ang kagalakan mula sa Diyos, ibig sabihin, angat ang worry sa buhay mo. Nag-o-overthink ka sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari ngayong araw na to. Ang Diyos nangako, anak, wag mong isipin ang bukas. Ang isipin mo yung ngayon. Kasi yung araw na ngayon, mag-iisip din ng kanyang solusyon para sa araw na to. Di ba? Kaya ang Panginoon gustong mag-focus tayo sa kanyang kaharian kasi ang greater joy naghihintay sa atin. Di ba? Gusto ng Lord iparana sa atin ito over worries. Kaya nga, ang isang Kristiyano na lumalalim sa Panginoon, hindi mo makita sa kanya ang lungkot. Tulad ngayon, i-check mo ang katabi mo. Sige nga, parang, oo nga, hindi nga siya nalulungkot. Lagi siyang nakangiti. Lagi siyang masaya. Di ba? Kasi there is a greater joy na kapag pinaghaharian tayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya piliin ang maging masaya despite ng lahat ng pagsubok. Tama po ba? Problemado ka na nga, malulungkot ka pa, mga away ka pa. Di ba? Nangyayari po yan sa buhay ng isang Kristiyano. Na yung isang mahal mo sa buhay, affected na rin. Di ba? Hindi yan maiwasan. But the point of our God in this passage, ang kanyang kaharian, napakarami ng joy. Di ba? Di piliin mo ngayon ang kagalakang mula sa Diyos. Di ba? Hindi na natin mahigitan si Pastor Marvin kasi may literal siyang joy sa buhay. Di ba? Kaya, yan ay blessed na blessed ng ating pong anak na yan. Another reminder po in Lamentations chapter 3, beginning verse 25 to 26. The Lord is good to those whose hope is in Him,
To the one who seek Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Habang naghihintay pala, gusto ng Lord, tahimik lang tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Lord, pag naghihintay tayo, tahimik lang. Alam niyo po, ganito po yun. Nangyayari ito po sa tunay na buhay. Kunwari, may order ka. May order ka. Na yung order na yon, hindi ka mapakali at niligalig mo ng niligalig yung, kunwari, ay kung sino mo magdi-deliver. Na, from time to time, inomonitor mo siya. Lagi mo na siyang kinukulit. At somehow, dahil lagi mong kinukulit, hindi makapag-focus yung magdi-deliver sa'yo ng iyong order. And to the point na naapektuhan yung kanyang pagiging efficient. Tama po ba? Kasi ninangarag po natin. Yung minamadali natin. Kaya minsan, ang resulta hindi maganda na na-serve sa atin. Ang point ko po, ang mga bagay na minamadali, na tayo ay nagpapakita ng karakter na hindi naghihintay, ang Diyos hindi makapag-focus na mapaganda ang buhay natin. Hindi niya makita ang kanyang focus dahil nililigalig natin. Lagi na natin kinulit. Eh sabi ng Lord, you need to wait quietly. At ang gagamitin natin yung faith natin sa Lord. Diba? Kasi darating at darating ang kanyang pangako. Kaharian niya yan eh. Diba? And then in Proverbs chapter 10 verse 28, the hope of the godly results in happiness, but the expectation of the wicked come to nothing. Diba? Kaya, meron pong patutunguhan ang mga nananampalataya sa Panginoon at merong tatanggaping joy. May tatanggaping happiness. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang malulungkot. Sabihan mo siya, huwag ka nang malulungkot. Happy lang tayo lagi. Diba? Ang Diyos nangako, basta maghintay lang tayo with the right character, ibibigay niya ang pangako niya sa iyo. Diba? Minsan yung mga delays natin sa buhay, dahil kagagawa na rin po natin. Minamadali natin si Lord. Lagi tayo nagpipray, in your own perfect timing. Lagi mo naman siyang kinukulit. Nagdideclare ka pa ng perfect timing. Eh sabi ng Lord, wait quietly. Ibig sabihin, with all your heart, manangang ka, darating yan. Number 2, kingdom blessings. Submit yourself to God's authority every day. Araw-araw po ito. Hindi conditional po ang submission sa Panginoon. Ito po ay ini-expect ng Lord sa atin na magawa araw-araw. Bakit kamo? Kasi the only way na ma-acknowledge natin ang kingdom ng Diyos is when we submit our life every day sa Kanyang authority, sa Kanyang salita. Okay? Ganito po yun. The only rule that the kingdom of God acknowledged and accepted is God's authority. Kasi every day, God allows the situation, He allows the people to test our ability to submit ourselves in His authority. Ibig sabihin, ang Diyos, every day may pagsubok na dinadaan sa atin to test this character of submission. God orchestrated a family to look after yung authority na binili niya sa mga anak, then magpasakop ka sa magulang mo. Then God orchestrated authorities sa mga company. May boss ka na kailangan mo mag-submit. Tama po ba? Everyday yan may uutos sa'yo. Tama po ba? Everyday lagi kang mayroong, nagulat yata kayo doon, nagulat din ako. Biglang napalapit eh. Ayan. Everyday laging mayroong pong challenge ng submission eh. Ibig sabihin, God is testing our character of submission. And God is after for a heart
na willing mag-submit sa kanyang authority. Kasi ina-acknowledge natin siya araw-araw kapag nagpapasakop tayo at sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Amen? God can easily do something sa situation natin. Sa mga tao na nakapaligid sa atin just to test the very heart ng sinasabing submission natin sa Kanya. Amen? Kaya mahalaga po yun. Araw-araw nating iilingin sa Lord na i-rescue tayo ng Panginoon from the evil one. Kasi ang bagay po na kalaban ng submission, rebellion. Wag na po nating hanapan ng pinakamagaang-gaang salita. Rebellion po ang bagay na contradicting sa submission. Yun po yung tunay na ayaw ng Panginoon. Kaya nga, si Lucifer, ayaw ko maghari ka sa kalangitan. Kasi ako, isa lang ang hari sa kalangitan, ako lang. Sinipa ng Lord, inihulog sa langit. Kaya naganap na ang kalooban ng Diyos sa langit. Ang hindi pa lang nangyayari ay sa tao. Kasi naghihintay ang Lord pagharian tayo ng kaharian ng Diyos. Amen? Kaya everyday po yun. God is after for a true heart na willing magpasakop at mag-submit sa authority. Ito po, paalala. Ito po yung mga reason. Okay? 5 reasons why submission is important. God commands us to do so. Ito po yung command ng Panginoon. Okay? Ito'y direksyon ng Panginoon sa atin. Then number 2, submission brings God's blessings. Ang sarap, ano? Then number 3, so that God draws closer to us. Kapag nagsasubmit ka pala, dahil ito'y instruction ng Lord, may blessing. At ang Lord naman, papalapit ng papalapit sa'yo. Ibig sabihin, nagiging intimate na kayo o tayo kay Lord. Tama po ba? Then number 4, so that God uplifts us. Kasi alam ng Lord, marami tayong pinagdadaanan. And the last, so that we depend on Him. Yun naman po talaga ang tunay na dapat nating maranasan. Kapag buhay na buhay po ang salitang submission sa ating buhay araw-araw, lagi tayong nakadepende sa Kanya. Ibig sabihin, wala ka ng ibang inaasahan kundi si Lord. Kaya lagi siya ang takbuhan mo. Siya ang nilalapitan mo. Dahil sa lagi mo siyang nilalapitan, in love din ang Lord sa ginagawa mong yan para sa Kanya. Di ba? Madali pong painlabin ang Lord. Mahihirapan ka pang painlabin si crush, I tell you, sa mga kabataan. Pero si Lord, gawin mo lang ang submission sa Kanyang authority. Si Lord, in love sa'yo. At yung crush mo, baka hindi yun ang para sa'yo. May ihahanda pala si Lord na the best of the best. Sarap nun. Di ba? Kaya ganun po, Panginoon. Hindi siya papayag na ang tatanggapin natin na hindi pinakamaganda at nararapat sa atin when we give our submission to Him. In Romans chapter 13, beginning verse 1 and 2, ito na po yung verse ng ating submission. Everyone must submit to God's governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted. And they will be punished. Ganun po ang Panginoon. Wala na pong paligo-ligo. Pag hindi ka nagpasakop, ikaw ay nagre-rebelde sa Panginoon. Dahil we are looking after for kingdom's blessing, kailangang makita na obvious in love tayo sa King. Dahil pag in love tayo sa King, may access tayo sa Kanyang kingdom. Tama po ba? Kaya madaling maunawaan ang salita ng Diyos kapag in love ka kay Lord. Kasi ang Lord in love din sa'yo. Amen? Malinaw na po yun. Ngayon, ganito po yung issue. Kadalasan po, ang Lord ay merong inaalaw na event sa ating buhay. Tingnan po natin ito. When we have the access ng kaharian ng Diyos, ito na po yung mangyayari. Okay? True wealth natin si God, yung kanyang kaharian, then nagsasubmit tayo, ito na po yung mga mangyayari at nangyayari sa ating panahon. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6.
Ito po isa sa mga favorite verse ko. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Your towns and your fields will be blessed. Your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Your fruit baskets and breadboards will be blessed. Wherever you go and whatever you do, you will be blessed. Kaya nga, meron tayong I am a blessing. At number, ano yon? 1. Diba? Tinawag tayo ng Diyos upang pagharian ng Kanyang pagpapala kasi may access na tayo sa Kanyang kaharian. We acknowledge His authority bilang hari natin at Diyos natin. Tama po ba? Kaya, madali na para sa ating Diyos gawin ang lahat ng ito kasi nagsasubmit tayo sa Kanyang salita. Kaya wag na po tayong magtaka, wag na po tayong mag-experiment, wag na po tayong mag-reason out kung wala tayong ginagawang pagpapasakop sa Lord, kaya kung bakit parang ang ganit ng lahat. Okay? We need to live by the truth and only for the truth. Kasi ito'y kalooban ng Diyos. Ito ang design niya para sa atin. Amen? Kaya, even yung ating pamilya pagpapalain. Kaya nga may sinabi ang Lord, meaning nga habulin ka ng pagpapala ng Diyos. Diba? Ng patindi ng patindi. At yung mga anak natin, aanin ito. Diba? Ang Lord ang nangako, tatanggap na lang po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, tatanggap na lang pala tayo eh. Masyado kang nag-iisip about ayuda. May pangako ang Lord. Kanyang kaharian, ibibigay niya lahat ng proseso niya sa kanyang kaharian. Di ba? Na pag hindi ka nabigyan ng ayuda, nagre-reklamo ka na sa barangay. Bakit hindi ako nadaanan ng bigas? Ng groceries? Nagre-reklamo na agad. Hindi pa nga nauubos yung nagdaang ayuda. Di ba? We are so much like a child na nagmamaktol, sobra-sobra pa naman. Di ba? Ayaw ng Lord. Meron particular na tinitingnan ng Lord sa ating maturity. Okay? Kaya wag po natin i-connect ang kaharian ng Diyos ay tulad sa mga kabataan na pinag-aaral. Ibig sabihin yung kanilang pagtitiwala at paghingi ng tawad, madali. Yun naman ang illustration na yun. Ngayon, ang point ko po dito, kung nag-ahari na sa iyo ang Panginoon, nagpapasakop ka na sa Kanya, then you can make the demand with faithfulness sa harapan niya. Lord, ginawa ko po ang lahat, masaya ko pong ginagawa ang lahat ng iyong mga sinabi. At lahat ng mga nadidiscover ko pa habang mini-meditate ko at inaaral na yung salita, hinahakbangan ko na rin. You have no reason to delay the blessings. Amen? Pwede natin i-contest yung kay Lord. Kasi gusto ng Lord, nakikipag-wrestle tayo tulad ni Jacob. Di ba si Jacob, may dumating in the presence of God, na alam niya si God yun, nire-represent si God. Hindi siya pumayag na bumitaw sa taong yon na dumating sa kanyang tahanan hanggang madaling araw na nabalian na siya ng kanyang tagiliran. At ayaw niyang hiwalayan ang presensya ng Diyos sa taong yon. Wala pang binanggit na pangalan, basta it is God na encounter niya. At ang hinihiling niya, i-bless mo ako, i-bless mo ako. Diba? We need to ask God's blessing. Alam niyo po yung pagmano, napakalaking impact po ng blessing nito. You acknowledge the person and you will also acknowledge His authority. Sa mga magulang po, gawin po natin yan. Mag-bless po tayo sa kanila. Diba? Gawin po natin regularly at maging lifestyle yan. Kaya nga meron tayong number 7, I appreciate everyone and everything. And then start appreciating your mother, your father by blessing. Okay, magmano ka sa kanila. Kasi nagre-release ng blessing yan. Kasi kalooban ng Diyos. Tama po ba? Malinaw na. Number 4. Number 3. Sinecheck ko lang kayo, baka hinahantok na kayo naman. Okay, number 3. God's kingdom becomes your asset. Ito po yung pinakamasarap na. Dahil nakita mo na ang kaharian ng Diyos eh. Then nakita mo na ang value ng submission.
then God will entrust His kingdom. Ulitin ko, God will entrust His kingdom. Anong meron sa kingdom? Anong meron sa kingdom? Teka, nalilimutan nyo na yata. His righteousness. At marami doong na mga pangako na pagpapala. Ang sarap po kapag ang asset ay yung source na. Ngayon, kung asset natin ang kingdom ng Diyos, dapat ba maging worry-free na tayo? Tama po ba? Dapat hindi ka na nag-aalala. Kung alam mo na pinag-aharian ka ng Panginoon, hindi ka na dapat mag-aalala pa sa mga troubles. Kasi you have the kingdom of God at asset mo na ang kaharian ng Diyos kasi may maganda kayong relasyon ng King, ng Hari na ating Diyos. The source becomes your asset. Ang word pong asset, sa definition po ng dictionary, property owned by a person or company regarded as having value and available to meet debts, commitments, or legacies. Ibig sabihin, tagapagmana ka, tagapagmana tayo ng lahat. Binanggit doon kapag asset, lahat ng utang, mababayaran. Isama na natin lahat na something na meron tayong own sa kapwa, babalik. Pwede. Babalik. Pangako ito ng Diyos. Pero be mindful about His kingdom, make it your asset. Paano po ba natin mai-express na asset natin ang kingdom ng Panginoon? Ang isa pong magandang dilag o isang gwapong lalaki, kahit bagong gising yan, perfect. Kahit sabog-sabog ang buhok. Tama po ba? Asset eh. Kahit may marami pang mga sa mukha, talagang gwapo eh. Talagang ang ganda eh. Asset eh. Ibig sabihin, confident ka. Dahil alam mo, walang sasabihing negative ang sino man sa'yo dahil you have the asset of God's kingdom. Diba? Kasi alam mo, confident ka na nasa iyo na ang kaharian ng Diyos. Tama po ba? Na kailangan maging mindset po natin if we are tagapagmana ng Diyos. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos is your asset. Kaya wag po kayong mag-aalala. Sabihin mo sa iyong katabi, wag ka na mag-alala. Kasi ayaw ng Lord mag-alala ka. Imagine, asset na natin ang kaharian ng Diyos, nag-aalala ka pa. Diba? Kasi ito po ang gusto ng Lord, manahin natin. Ang kagandahan po sa ating panahon na tayo nakakilala sa Panginoon, di ba ang mana tinatanggap sa sistema ng mundo kapag namatay na yung may karapatan sa pag-aari dahil sa mapapasa. Ay tayo, nabubuhay pa, tinatanggap na natin ang kaharian ng Diyos. Kaya, yung effect po ng prayer ni Jesus, let your will be done on earth as it is in heaven. In effect po, ang kaharian ng Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano, nagkakaroon lang po ng malaking maling interpretasyon ang mga Kristiyano. At doon nadadaya tayo ng kaaway. Sabi ko nga, kung dumating ka man sa point na wala, then you have the kingdom of God in you. Asset mo ang pangako ng Diyos. Pag pangako, darating. Ang nangako ay tapat. Tama po ba? Kaya merong darating na rescue. Sabi ng Lord, I will rescue you from the evil one. Kasi ayaw ng Diyos matahin tayo ng dyablo. Naniniwala kasi yung Diyos na hindi tapat. Hindi ganun ang ating Diyos. Tapat siya na ibibigay niya sa atin ang lahat. Kaya kapag ang mindset mo, ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo, wala ka dapat any presence of pagiging worried na tao. Amen? Kaya, angkinin natin yon. Sabihin mo sa iyong sarili, akin yon. Diba? Atin yung kaharian ng Diyos, pangako ito ng Panginoon. Dahil tagapagmana na po tayo, habang tayo ay nabubuhay, tinatanggap na natin ito. Ayan.
Parang naulit yata ito. Ayan, ito po yung ating verse in Proverbs chapter 10, beginning verse 22. The blessings of the Lord makes a person rich, and He adds no sorrows with it. Ito po yung verse para sa pangtanggal ng worries. Dahil ang kagandahan po sa pangako ng Lord in Book of Proverbs, ang sabi niya, may blessing kang tatanggapin, yayaman, ang isang believer na nananangan sa karya ng Diyos, at daragdagan ko pa ng walang kalungkutan. Ano nyo po, sa sistema ng mundo, maraming taong yumaman at patuloy ang pagyaman pero malulungkutin, masasakitin, madadamdamin, lahat ng existing sa kanila. Marami silang complaint sa buhay. Bakit? Kasi hindi nila nakita ito. At tayo'y mapalad kasi nakita natin dahil ang Lord nais na tayo yumaman. At kapag yumaman tayo, masaya. Amen? Kasi ang Lord nagbibigay ng kayamanan na walang kasamang any kabalisahan or sorrow. Kaya nga walang worries eh. Amen? The reason why many among us are not worried-free is because we are having little knowledge about God's kingdom. Di mo patotohanang nakikilalang may-ari ng langit at ng lupa. Alam ni God na di kailanman magiging worried-free ang tao kapag wala sa kanya ang presensya ng Diyos. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belongs to Him. Okay, Psalm chapter 24 po yun, verse 1. Hindi ko na po yun nalagay sa ating slide. Anyway, nabanggit ko po ito kanina. Kapag kokonti ang knowledge mo about the person, hindi ka pa ganun maingat sa salumuha ba yun? Tama po ba? Yan? Or pakikipag-interact. Pero the more na meron kang nakikita sa kanyang character, sa kanyang pananaw, kung sino man siya, doon ka nagiging maingat at doon ka nadidevelop ang trust. Tama po ba? And most of us, binibigyan tayo ng Lord ng perfect illustration. May mga pinadadala ang Lord sa atin na meron tayong mutual understanding, mutual feelings, at nagkakaisa tayo. Padala ito ng Panginoon para makita natin kapag kilala mo ang Diyos na sinasamba mo at mas marami kang alam sa Kanya, the more dapat ma-develop ang trust, ang pagtitiwala. At yun ang gusto ng Lord sa atin. Ma-develop yung pagtitiwala ng Diyos, ang pagtitiwala natin sa Diyos dahil ito'y kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya dapat talaga ma-develop po ito sa buhay natin. Amen? Ready na po ba tayong ma-develop kay Lord? Okay? Sa mga kabataan, wag lang kay crush ha. Hindi ko pinagbabawal ang crush. Normal ang magka-crush. Okay? Normal lang yan. Pero yung ma-develop ang ating relasyon sa Panginoon is a choice. Kilalanin mo siya. Kung nag-i-stalk nga tayo sa FB, sa Instagram, lahat na lang platform na merong account yung tao, chine-check natin, bakit hindi natin gawin ito sa Panginoon? Babara natin ang kanyang salita, babara nating manalangin, babara nating magpuri sa Kanya, then come His presence. Kasi ang presensya po ng Diyos, nagbibigay po ito ng atmosphere of His kingdom. Kaya nga yung mga taong nagpupuri sa Lord, kahit maraming problema, masayang umuuwing tagumpay na tagumpay, hindi naman na-resolve ang problema. Tama po ba? Kasi merong kingdom ng Diyos na nagbibigay ng joy. May kingdom ng Diyos na nagbibigay ng peace. Tama po ba? Kaya nagiging worried-free ang taong yon. At tayo po yon. Dahil nag-aalis ang Lord ng sorrows natin. Kasi payayamanin ka na ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, payayamanin ka na ni Lord. Wow! Parang hindi naman kayo excited. Kalooban po ng Lord, yumaman tayo. Okay? Kasi pag-aari niya ang lahat. Ito na po yung
word ng Lord sa atin. Deuteronomy chapter 7, verse 6. For you are a holy people who belongs to the Lord your God. Of all the people on earth, the Lord your God has chosen you to be His own special treasure. Make note of this verse, church. Kung ang Diyos kinlaim na ikaw ay espesyal, can we treat Him the same way? Gawin naman natin espesyal ang Lord sa buhay natin. Regardless ng mga sitwasyong pinagdadaanan natin. Iparamdaman naman natin sa Kanya na siya tunay na espesyal sa buhay natin. Dahil ang Lord, tinreat ka na espesyal. Pinili ka pa nga. Ibig sabihin, maraming taong tumatanggi pa rin sa Kanya up until now. Ayaw ang kilalanin ang Panginoon. At tayo na nakakilala ang hinihintay ng Lord, i-treat natin siya as if special talaga siya sa atin. Amen? Nag-iisip nga tayo ng mga regalong espesyal sa mga mahalagang tao sa buhay natin na minsan napili mo na, maisip mo parang hindi pa ito the best. Hanap pa nga ako. Diba? Make it that way na kapag ang Diyos ang pinag-uusapan, give yourself. Ibigay mo kasama ng pamilya mo. Ang sarap pong buong pamilya ay sumasamba sa Panginoon. Dahil nagkakaisa kayo ng diwa. Okay pa ba? Okay pa po ba kayo dyan? Ito po yung 5. Patapos na po tayo. Number 4. Kingdom blessings, opportunity of increase and multiplication will flow timely. Pag sinabing timely, coming early or at the right time. Ulitin ko. Pag sinabing timely, coming early or at the right time. Ibig sabihin, walang delay. Walang delay. Hindi ka makakaranas na wala sa timing. Ibig sabihin, nasa timing talaga kung kailan mo ito kailangan, darating. At ina-advance pa ito ng Panginoon. Pag mindful tayo about His kingdom, darating at darating opportunity ng increase. Sino po dito tinatanggihan ng increase pero hinahabol ka pa rin ng increase at ng multiplication? Sabihin mo, tayo yon. Hahabulin tayo ng increase at multiplication kasi kalooban ito ng Diyos sa mga pinagaharian ng Kanyang kaharian. Amen? Kaya, huwag kang magtataka. Sabihin mo siyang katabi, huwag kang magtataka. By next year, may brum-brum na ako. May sasakyan na ako. Basta may wheels yan. Kahit isang gulong, 2, 3, 4. Mamili ka na kung ilang gulong gusto mo. Diba? Wala pong imposible sa Panginoon kapag meron tayong tamang purpose. God's kingdoms, ang kanyang blessing po, lagi po itong timely. Amen? Lagi po itong akmang-akma sa panahong kailangan natin. In book of Isaiah chapter 43 verse 19, nilinaw po ito ng Panginoon, for I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? Puputulin ko po doon. May ginagawa po pala ang Diyos na mga bagong bagay sa buhay natin. Na obviously, hindi natin napapansin. Kaya ang text nito, nilinaw, hindi mo pa ba napapansin? Andyan na eh. Kaya i-check mo nga kapatid, baka hindi mo lang nakikita, may ginagawa na ang Lord. May nangyayari na, hindi mo pa rin napapansin. Diba? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Ang meaning po nito, may mga bagay na imposible, magiging posible. In the name of Jesus. By the kingdom na ino-offer ng Panginoon sa atin bilang tagapagmana. Diba? Na meron siyang gagawing bagay na imposible and it will come as an opportunity for you to have that increase, to have that multiplication at timely yan. Amen? Kaya, wag na kayong magtataka kapag may mga bagong sasakyang pumaparada po dyan. Ako po, ang ginagawa ko na ngayon, with my faith,
May mga sasakyan din po akong personal dyan. Pagdating ng Sunday, inaalis ko. Praying ako, may mga bagong sasakyan, kapatirang darating dito. Mga members ng J.R. Mandaluyong, magaganda at magagarang sasakyang brand new. Amen? Kaya inaalis ko po dyan. Nag-e-effort po ako. Kasi nananampalataya ako, time will come kung paano ipinaranas ng Panginoon ang mga bagay na yung something yung ito na nung panong ako ay nasa 20s pa lang, hindi ko maintindihan. Ano ba yung mga disidisyerto na yan na magkakaroon ng tubig? Akala ko noon, mga salita. Pero nung pinaranas ng Lord ang breakthrough, nangyari ang lahat. Timely. Napapanahon. Kaya, expect that there is something new na nangyayari na ngayon na dapat mapansin mo. Kasi pag hindi mo napansin, talo ka. Kasi ang Diyos mismo may ginagawa ng matitindi. Amen? Ganun po ang Panginoon kumilos. Ang promotion naturally nagpo-flow sa buhay mo, pinapaangat ng Diyos ang buhay mo at pamilya mo. Idadamay ng Diyos maging ang buong pamilya. Ganun mag-bless ang Lord. Hindi lang ikaw, kundi ang buong sambahayan ay ibe-bless ng Lord. At ako po'y nananampalataya na maraming magiging negosyante rito. Amen? Sino po dito nagdi-desire na? Meron ng bagong knowledge na binibigay ang Lord. May mga new things na naisip ko. Papilter natin kay Lord. Okay? Ipatiyak natin, Lord, ito po'y galing sa'yo. Di ba? Yan po yung mga bagay na obviously ginagawa na ng Diyos araw-araw sa buhay natin. Kaya nga mahalaga ang submission. Mahalagang i-acknowledge natin ang kanyang paghahari sa buhay natin. Kasi meron siyang gagawing matindi po sa buhay ng bawat isa. Ready ka na ba? Yumaman. Wag naman yumabang ha, yumaman lang. Na humble. Amen? Number 5, the last point. Ito na po yung pinakamatindi. Ito yung pinaka-inlove din po sa slide natin ito, number 5. Transfer the wealth to the godly. Ayan na. Ililipat daw po ng Panginoon ang kayamanan saan? Sa godly. Tayo yon, may takot sa Diyos. Di ba? Ito po yung text. Proverbs chapter 13, verse 22. The good people leave an inheritance to their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. Kung ang mga bubuting tao ay may pinamamana sa kanilang anak, ang ipamamana pala ng Diyos sa mga believer, sa mga disciple, tayo yon ay kayamanan ng mga wicked people. Yan po'y talagang gaganapin ng Panginoon. Kung baka sila ay nag-iipon, time will come, lilipat yan sa'yo. In any way, kung paano darating yan, darating yan. Mag-expect ka na lang na mangyayari. Amen? Kasi kalooban ng Diyos. Alam niyo po, nowadays, nagiging mabilis na po ang processing nito. Sino po ditong nasasanay sa expedite? Yung minamadali kasi meron siyang pangbayad para expedite. Di ba mga passport na expedite? Yung mga processing ng papel, magdadagdag ka lang ng konti, na-expedite. Ang Lord, ini-expedite na po ito sa mga Kristiyano. Ito po yung tanong, ini-expedite mo rin ba ang submission mo? Ini-expedite mo rin ba ang kaharian ng Diyos na naghahari sa buhay mo? And that is the big question na kailangan po nating masagot. Kasi sabi ng Lord, pupunta sa mga godly people ang kayamanang ito na in possession, in control of Satan. Dahil godly tayo, may takot tayo sa Diyos, mangyayari po yan. In what means? Business. God will create a model type of Christian na nire-respeto, ino-honor ang worship service. Present. Okay? Yan po, isa sa mga bagay na kailangan natin consider. God is modeling group of Christians na umaangat ang buhay na ina-acknowledge ang Diyos. Kasi tayo po yun. Kasi ready na ang Lord
bigyan ng instruction si Satan. Nakaredy na ang anak ko. Handang-handa na ang platform ng kanyang mga pagpapala at bukas na ang pintuan ng pagpapala sa buhay ng anak kong ito sapagkat hawak niya ang susi. Nagpasakop siya, inacknowledge niya ang kaharian ko, nag-submit siya, minahal niya ako ng totohanan. You have no reason para i-delay. Ngayon, papasukin mo ang blessing na yan sa aking anak. Hello? Ano nangyari kay Job? Ano nangyari kay Job? Tines siya, naubos ang lahat, even ng kanyang pamilya, pero nung bumalik, nag-double. Tama po ba? Ganun ang gaganapin ng Lord sa atin. Pero yung time po ni Job, hindi na po yung mangyayari sa ating panahon. God is just creating a model na pwedeng mangyari sa buhay ng bawat isa, pero hindi na po ganun katindi. Kaya nga po tayo mapal sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya, pag sabihin mo sa iyong katabi, pag mayaman na ako, may schedule, sabihin mo may schedule na ililibre kita at may schedule din, sabihin mo, schedule din na ililibre siya naman, yung kabila. Ayan, yung, ako, yun, ililibre mo ako. Ganon, may schedule na, librihan tayo. Ganon po ang Panginoon. Alam niyo po, kapag in love ka sa Lord, hindi mahirap ang magbigay. Kasi susi ang pagbibigay. Ito yung pagtatanim. Ito yung pag-welcome ng kanyang kayamanan sa langit. Diba? Kaya ito po yung challenge. I want to end this message sa ating lahat. Be mindful to train yourself and your loved ones to accept the faith of a kingdom provider of God. Alam niyo po, the only reason bakit pinayayaman tayo ng Panginoon is not for the sake of our comfort. It is not for the sake ng mga bagay na ipinararanas lang ng Lord sa atin, kundi for the sake of His kingdom also. Kasama yung kanyang kaharian. Be mindful na kailangan nating ituro ang faith na ito sa ating mga anak. Kaya nga napakahalaga, isang sambahayan ay ina-acknowledge ang King. Ina-acknowledge ang Diyos. Pinapapasok ang kingdom. Pinapapasok ang righteousness ng Diyos. Bakit? Kasi meron siyang ibubuhos na matindi. Kanya-kanya tayong tawagan ng Don and Donya. Donya! Don! Yung mga batihan natin. Mag-gold tayo. May ascend ako somewhere in Quezon. Di ba? Kaya po itong gawin ng Lord. And this is the challenge. Be mindful to train yourself and your loved ones to accept the faith of a kingdom provider of God. Kasi God can easily prosper us sa trabaho, sa promotion, sa business. Pero isama po natin ang kanyang concern. Because being fully committed to become a channel of God's kingdom is the only key of overflowing blessings that has peace and joy in it. Ito po yung pinakamasarap sa buhay natin bilang believer. Kapag na-capture ka ng mindset na ito, okay? Wala nang ibang worries ang Lord sa'yo. Bagamat ang Lord, di man nag-worry siya. Okay? Hindi nag-worry ang Diyos. Ang iniisip po ng Panginoon is His own words against His name. Di ba may sabi ang Lord, may punishment ang mga hindi nagsasubmit sa Kanyang authority? Kaya, every words na lumabas sa Kanyang mga labi will be the same measurement na ipararanas sa atin. Kaya, better decide now na, Lord, salamat sa message na ito dahil ito pala yung objective namin. Ito pala yung plano mo sa amin, yumaman kami. At yung kayamanan ng mga wicked, dumaan sa amin para matulungan namin yung mga nangangailangan. Sino po ditong somehow meron ng puso sa pagtulong, kahit maliliit na bagay? Yung nakapag-effort na somehow, na tumulong sa kamag-anak, nag-reach out. Okay? Meron po ba? I believe meron naman. Tama po ba? Halos lahat po tayo magiging gantong karanasan, pero ito po yung hihilingin natin sa Panginoon. And this is our closing prayer ng message na ito. Sino po ditong gustong makapag-abroad? Taas ang kamay. Gusto makapag-abroad? Okay? Huwag mahiya, anak. Taas mo ng talagang nakataas. Yung kitang-kita. Yan. Then, sino po ditong
May negosyo na gustong lumago pa? Taas ang kamay. Pakita po natin sa Lord. Ako po'y kasama dyan. Kasama po ako dyan. Then, sino man po dito na nag-a-aspire ng isang position or isang promotion? May taas po ng kamay. Ayan. Ayan. Halos lahat meron tayong desire, tama? Ilalapit po natin sa Panginoon and we will ask timely. And the time is now. Spiritually, magkaroon tayo ng breakthrough. By this coming year, kanya-kanya tayong testimony dito sa harap na may ginanap ang Panginoon. Amen? At yun po ang ilalapit natin sa Panginoon habang tayo po'y nakayukot nakapikit. Let this wonderful message, itong mensaheng ito, mensahe ng Diyos sa ating lahat. The presence of God is in our midst. Hindi nagbago ang Diyos na nagsabi, may 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan. Ang aking presensya at ang aking kapayapaan ay naghahari sa kalagitnaan ito. Sa mga nanunod sa FB Live, we declare the same level of anointing will flow sa buhay mo. O Diyos, nakita mo ang kamay ng bawat isa, desiring to work abroad. And this is our prayer sa mga nagdi-desire makapagtrabaho abroad. Lord, walang bagay na makakapigil kapag gusto mong pagpalain ng iyong anak about this particular request na makapag-work abroad. Sa oras pong ito, inilalapit namin sa inyo ang buhay ng bawat isa. Let that breakthrough spiritually mangyari ngayon. Lord, pinangahawakan namin that this message will materialize. Oh God, magmamaterialize ito by this coming year, oh God. And spiritually, ire-ready mo, Diyos, ang buhay ng bawat isa desiring to work abroad. Ire-ready mo, Panginoon, ang lugar na patutunguhan nila. Magiging maluwag ang flow ng mga papers nito. Magiging magandang access ng trabaho sa lugar na yon, sa bansang yon na pupuntahan, at yung environment ng trabahong yon ay magiging friendly, Panginoon, sa iyong anak. I pray for that kind of favor, ipagkaloob mo, Diyos, sa buhay ng bawat isa. Lord, tanggapin ito ng mga anak mo na nananalangin at umaasang mangyayari by this year 2024. And even, Panginoon, sa mga nagdi-desire ng business, walang business, magkakaroon in the name of Jesus. Business na existing, lalago sa pangalan ni Jesus. Lord, ikaw ang nangako sa iyong salita. As we agreed by our faith na ang iyong mga salita hindi babalik sa iyo ng void. Babalik ito ng tagumpay at kami ang tagapagmana mo, Diyos. At o Diyos, sa mga nagdidesign ng mga business na ganito, Lord, ng level up, isabay ang karunungan. We pray for that wisdom as you have said in book of James, chapter 1, verse 5. Those who seek or lack of wisdom, seek it for the Lord. He will not rebuke you for asking. Ibibigay ng Diyos ang karunungan sa business na yan na hinihiling mong lumago at patuloy na paglago. Lord, salamat maging Panginoon sa promotion na nakapila sa pangalan ng iyong mga anak. We pray and declare ng mga ito'y mangyayari. Mangyayari sa pangalan ni Jesus. Lord, hinahatak namin ang mga pangako mong yan. Pinangakuan mo kami, O Diyos, pangahawakan namin ito ng may buong katapatan at pagtitiwala sa iyo. We declare, breakthrough upon breakthrough ang mararanasan ng buhay ng bawat isa habang nagiging kingdom provider ang bawat isa. Habang tinatanggap ang mga kayamanang ito, O Diyos, i-align mo naman, Panginoon, ang desire ng puso ng bawat isa to become a channel of your kingdom. Dahil ito ang iyong plano sa buhay naming lahat. And again, salamat, O Diyos, for this word. Salamat, Panginoon, sa kaligitnaan ito. Ipinaranas mo muli sa amin, O Diyos, ang iyong presensya. Salamat sa pagtugon. Panghawakan mo, kapatid, ng may buong pananampalataya ang mga panalangin ito.
mangyayari ito. Papatulan ng Diyos ang pagpapasakop mo ng totohanan without any reservation na ibinibigay mo ng buong buo ang buhay at pamilya mo. This we ask and pray. In Jesus' name, shall we all say amen and amen. Ayan po. Dako na po tayo sa ating pagbibigay. Sino po yung na-bless sa word po na binaba po ni Lord kanina? Wala. Amen. Okay. So ngayon po ay